po, welcome back po sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong reaction video natin ang ating gagawin sa araw na ito, mga kabisnes, mga kapapi, ano? Bigyan lang po natin ng kaunting opinion natin at reaction dito sa actually 4 days ago na itong vlog ni Papa Dins dito kay Kayla at kay Bong, ano? Yung gusto ngang makipag-date ulit itong si Kuya Bong kay Kayla, no? So, well, mga kabisnes, mga kapapi, ay bago nating umpisahan ang ating reaction video o opinion na rin, ako'y nagbabakasakali hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede po nga pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated po tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video at supportahan at isubscribe din po natin ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at ang Kabisnes Family. So mga kabisnes, mga kapapi, i-proceed na po natin dito sa ako yung mayroon lang akong opinion dito sa kanilang pagkikita uli, no? Alam naman natin parang 3 beses na uli ito silang nag-meet uli, no? Nung magmula nung nagpupunta-punta si Papa Dins dyan na talagang gustong-gusto ni Bong ay sumama, no? So dito sa nakita natin ina-upload ni Papa Dins dito, yung parang sounds interesting, kasi marami naman talagang gustong si Bong at saka si Kayla ulit ay magtambal o magkaroon na ng malalim na pagtitinginan, magkaroon na ng relasyon. Karamihan naman sa atin ang gusto ay si Bong, ang pakasalan niya ay si Kayla. Umaga ang gusto ng mga tao ay si Kayla ang mapangasawa ni Kuya Bong. At marami rin namang nagsasabi na hindi naman karapat-dapat si Kayla dito kay Bong, kay Kuya Bong, ang akin lang naman, ang aking opinion, hindi naman natin masasabi yon kung talagang silang dalawa yung tinadhana, hindi naman natin pwedeng sabihin o uunahan natin ang tadhana sa kanilang dalawa. Kung talagang silang dalawa ay silang dalawa talaga, kung halimbawa ay mayroong nakalaang ding iba kay Bong, ay yun ang tinadhana niya, So, well, dito sa ating nakikitang parang nangingimbita itong si Kuya Bong na ipasyal uli si Kayla at ititreat na rin. Kung baga lalabas sila, kakain sila sa labas, ayun ang parang ang ni Bong dito. At ang aking first thing na nakikita natin dito, yung pag-aayaw lagi ni Kayla dito sa pag-iimbita ni Papa Dins na papunta sa kanila o sasama siya papunta dun sa Kabisnes Family, ay yung ang kinabahala ni Kayla ay baka dadalhin siya ni Papa Dins uli dito kay Dr. Vincent. So from that matagal-tagal ng pagbablog ni Papa Dins, na iinis na yung mga tao na sinasabi ng mga viewers ni Papa Dins, followers ni Papa Dins, na wag nang tulungan si Kayla kasi hindi sila kumbaga hindi niya binabaliwala niya yung tulong ni Papa Dins. Kumbaga marami ng haka-haka ng mga tao, Ang hindi lang natin naintindihan doon ay siguro yung ayaw niya ng mapunta uli doon kay Dr. Vincent dahil kumbaga paminsan-minsan na lang siyang nakakadama ng lungkot, paminsan-minsan na lang siyang nagkakaroon ng hindi magandang panguunawa, Kasi ang siguro ang gamot dito kay Kayla ay yung lagi siyang may kasama, laging may kausap, laging hindi yun, walang frustrated siyang na walang yung tawag doon, walang upset siyang nararamdaman, wala siyang nakikita hindi maganda, wala siyang nakikita yung parang malungkot or may naririnig na hindi maganda. Kaya kung nakikipaghalubilo siya sa mga tao ay doon nawawala yung kanyang pagka-depression dahil sa nangyari sa kanya noon, Mayroon naman talaga doon na minsan ang pagka-depression ng isang tao ay minsan tulad natin babae, kung na-boring o na-upset tayo, pumupunta tayo sa mall, nag-window shopping o nagmumuni-muni, pupunta sa restaurant kahit nag-iisa kakain ka doon. Kung baga to relieve the pressure of upset or depression na nararamdaman natin, kasi normal lang yan talaga, Marami talagang nadidepress, lalo na kung lagi kang nag-iisa,
Kung parang ang nasa isip mo walang gusto makipag-usap sa'yo, walang gusto makipagkaibigan sa'yo, ayaw nilang makipaghalubilo sa'yo. Mayroon kasing ganun. So dito kay Kayla, ang gamot, yun pala yung gamot sa kanya, ang makikipaghalubilo siya, at yung dama niyang pagod siya o dama niyang nakakalimutan niya yung lungkot, nakakalimutan niya yung depression niya. Kung mayroon siyang ginagawa o mayroon siyang iniisip na may trabaho siya o mayroon siyang source of income, mayroon siyang trabaho na pinagkukuhanan niya ng sinasahuran siya, no? Parang ganun yung ako lang opinion ko na ganun, no? Ang opinion ko dito kay Kayla, no? Although nakikita natin na, no, kung kinakausap siya, lagi naman siya talagang nakangiti kahit noong pa man, ano? Pero hindi siya laging sumasagot, kumbaga noon, kung kinakausap siya, hindi siya active talaga na sumasagot agad. Matagal bago siyang sasagot. Parang 3 times pa uulitin ni Papa Dins bago siya sasagot. Pero ngayon, sumasagot na siya ng diretso, no? Kumbaga, yung depression, nawawala-wala na ng kaunti, no? Although nakikita natin na tumatawa siya, na kumingiti-ngiti siya kay Papa Dins kung kinakausap siya. Siguro that is the parang normal na sa kanya yung, mayroon naman talaga tao na kung lagi mong kinakausap ay hindi siya seryoso. Parang kahit seryoso, kumbaga, naisip natin hindi siya seryoso, pero seryoso siya makipag-usap, pero lagi siyang nakangiti. May tao kasing ganon. Ngayon kasi ang naobserbahan ko dito kay Kayla, no? At ang kanyang pagbabago dahil napapaligiran siya ng maraming tao. Totoo yung sinasabi ni Papa Dins na kumbaga yung community ng kanyang iniikutan o yung community niya, na hindi siya nag-iisa. Marami siyang nakikita, marami siyang kasama, marami siyang nakakausap. Nawawala yung problema niya at doon sa trabaho na ginagampanan niya, no? So, yun ang opinion ko naman dito kay Kayla, no? Ang dito naman kay Bong, no, nabibigyan ko lang, hindi naman tayo dito against sa mga ginagawa ni Bong or basher tayo ni Kuya Bong, no? Ang napapansin ko lang kasi dito kay Kuya Bong, no? Kung nagsasalita kasi siya, walang kaseryosohan, no? Dapat, kung makipag-usap siya, babae man o hindi, andoon yung seryoso siyang makipag-usap, no? Yung, although alam natin na hindi niya masasabi kasi nga, nahihiya siya. Mga ginagawa niya ay dinadaan niya sa pagbibiro niya. Although parang pangit yun, ano? Kasi dito sa mga words na ginagamit ni Kuya Bong na hindi parang angkop doon sa tunay na lalaki kung ikaw ang manliligaw, ano? Alam naman natin siya na hindi niya naranasan yung manligaw, pero ang akin lang, andyan yung mga kagwang, na gumagabay sa kanya. Dapat, kung halimbawa wala silang sa aking opinion ko lang naman dito sa mga kagwang, turuan nila, kumbaga, paintindihin, paulit-ulitin na ipaintindi kay Kuya Bong kung nasa pakikipag-usap siya sa babae or sa kung sino man, ay huwag niya daanin sa biro, no? Although alam naman natin yun, iniintindi natin yun kasi doon nga niya dinadaan yung pakikipag-usap niya sa tao, yung sagot niya na pabiro. Na minsan kasi kumbaga, hindi bagay doon sa mga ini-interview, sa mga binablog ni Papa Dins tungkol dito kay Kayla at sa kanya, no? Kasi alam natin, no, hindi niya ma-express yung feelings niya doon. So, sa ganitong pamamaraan, alam naman alam naman natin na hindi talaga si Kuya Bong eksperto sa pagsasalita. Dapat, alam natin, minsan napapanood natin dito kay Intoy na tinuturo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat sasabihin ni Intoy, ni Kuya Bong dito, no? Nakikita naman natin, sinasabi ni Bornok, sinasabi ni Intoy ito kay Bong, na wag ganun ang mga pananalita or ayusin niya. At si Papa Dins din, no, nakikita natin lagi. Pero siguro dapat araw-arawin, o dapat kung lalo na ngayon, no, gusto niyang makikipag personal, serious or formal na panliligaw kay Kayla, no? Kung gusto niya yung gano'n ang gawin niya, na formalin niya ang panliligaw, kumbaga parang turuan o i-advise kay Bong na ibahin niya yung mga pananalita niya, o
isipin niya muna yun bago niya ibitaw yung salita, kasi minsan kasi nakaka-offend yung mga sinasabi ni Kuya Bong, ano. At syempre, natural na hindi talaga naiintindihan pa ni Kayla yun, na ma-open siya doon, na kasi minsan din kasi okay din naman natin na nasasabi natin, kasi wala rin naman ano doon si Kayla, no. At ang ano natin doon, para kasing maiba ang mga sinasabi ni Kuya Bong, ang maano ni Kuya Bong dito sa kanyang behaviors, ano. Although alam natin mabait siya, no, mabait, mapagmahal, respetuoso si Kuya Bong, wala tayong pagtatalo doon, alam natin ganun siya. Ang akin lang, no, suggestion or opinion ko, no, para doon sa ano, kailangan talaga si Kuya Bong ay maturuan, no. Siguro alam natin, although na lahat sila busy, mayroon sila mga kanya-kanyang channel, no, pero kung halimbawa nakakausap nila araw-araw o nakakasama nila, mayroon naman siguro sila time for half an hour o 1 hour na para hasain si Kuya Bong, na ipilit niya tanggalin yung ugali niya na hindi dapat ba, kumbaga, kung sa vlog na ganyan bigla siyang magsasalita na kumbaga parang nakaka-offend, ano. Alam naman natin yan na hindi naman natin sinasabi si Kuya Bong ay talagang may pinag-aralan. Alam naman natin, no, we are considering about that, kasi alam natin kung ano yung katayuan ng buhay o estado ng buhay, estado ng kaalaman ni Kuya Bong. Pero may tao sa paligid niya, no, marami dyan, nandyan ng mga kagwang, ay dapat bigyan din nila ng kaunting panahon si Kuya Bong para naman ma-realize niya kung ano, kasi at maiwasan din niya yung mga salita na hindi dapat na ibigkas o hindi dapat ano doon sa ano nila, sa mga sa vlog, ano. Alam natin, although alam natin biro niya yun, ganon siya, dumadaan siya dinadaan niya sa biro niya yung pananalita niya, pero minsan na parang tayo nanonood, ano, na parang hindi maganda, no. So ngayon sa formal niyang panliligaw dito ay dapat ay kung sino man ang laging nasa paligid dyan sa kanya, no, bigyan naman ninyo ng time si Kuya Bong, no. Alam naman natin na mahal natin si Kuya Bong, na mahal ninyo si Kuya Bong, ay bagamat wala siyang kaalam-alam, kasi hindi nga siya marunong manligaw, wala nga siyang experience at hindi niya naranasan yun. Although nandyan ang mga kagwang, no, sa akin lang naman, hindi ko naman ina-underestimate kung ano yung ano ni Kuya Bong, pero ang akin lang, no, para mahasa kasi siya at malalaman niya kasi kung ano talaga yung tamang pamamaraan sa pamamaraan sa pagsasalita, para hindi ma-open or hindi maano yung tao sa kanya, no. Kasi tayo nanonood, naobserbahan natin yung kung ano yung ni Kuya Bong, although alam natin pabiro yun, pero minsan kasi parang hindi na pwede, ano. So ang akin lang dito sa mga kagwang, andyan naman kayo, why not nabigyan ninyo si Kuya Bong ng inyong panahon, nabigyan ninyo siya ng tama na diskarte kung paanong ibigkas o paanong sasabihin o paanong ano. Alam natin yun, tinuturuan ninyo, no, pero parang kulang pa talaga kasi minsan bigla na lang nakakapagsalita siya ng hindi maganda, no. Although biro yun, pero dapat talaga mawala yun sa kanya, ano. Alam naman natin ang tinuturuan siya ni ka-business kung ano talaga ang dapat sabihin, kung ano talaga dapat gawin, pero parang kasing parang kailangan talaga ni Kuya Bong na 1-on-1 na nandyan sa kanya, na laging kung ano yung sasabihin, kumbaga kontrahin siya agad ba, na wag ganun lang pa, parang ginagawa ni Mr. Ka-business, ano. Kung kasama niya si Kuya Bong na pagbablog, ay kung nakamali doon, agad niyang Bong, wag yung ganun, no, parang agad binablock ni Ka-business kung ano yung hindi tamang gawin, salitain ni Kuya Bong, no. So dito sa formal niyang panliligaw, dapat talaga ay mayroon siyang guide dito, ay mayroon talaga siyang mayroon talaga yung magturo sa kanya kung paano, ano. Kasi although alam naman natin, no, sasabihin yung natin, yung mga opinion natin, ay si Kayla rin naman, hindi naman niya maunawaan kung anong sinasabi ni Kuya Bong. Hindi, kasi babae, no, babae si Kayla, kumbaga babae tayo, natural lang talaga na kailangan natin yung lalaki kung ano yung magandang sasabihin niya sa iyo, kung ano yung dapat na i-elaborate mo ba sa isang babae na kung nanliligaw ka, no. Kasi alam naman natin na nabanggit din dito ni Kuya Bong, no, na nagmamahal pa rin, mahal pa rin niya si Kayla, no. Ang sabi kasi ni Papa Dins ay
nandito kami nagmamahal sa'yo, ako rin mahal din kita. So ibig sabihin ni Kuya Bong doon, minsan kasi mayroon talaga siyang masasabi na parang pabiro na hindi dapat pero mayroon din siyang nasasabi na talagang dito sa nanggagaling sa puso niya, no. Alam naman natin na talagang si Kuya Bong ay naghahanap ng katuwang sa buhay, So sa ating mga nanonood at sa aking sa aking opinion, paano siyang magkaroon o makakahanap ng babae kung hindi siya seryoso sa mga sinasabi niya, no? Kahit naman hindi kay Kayla, kahit sa iba, no? Paano niya mahahanap isang babae kung wala siyang kaseryosohan sa pananalita niya, kung wala siyang kaseryosohan sa kanyang sarili. Yun ang hindi pa na-a-apply ni Kuya Bong sa sarili niya. Although alam natin mabait, mapagmahal, very caring, respetuoso si Kuya Bong. Marespeto talaga siya. Walang pagtatalo at sa pagmamahal, mapagmahal at marespeto siya doon. Ang lang kasi sa kanya doon, yung parang kulang pa rin siya, no? Kulang pa rin siya, no? Mayroon pang dapat talaga i-improve sa kanya, no? Yung pagiging seryoso niyang magsalita sa babaeng gusto niya o sa babaeng maging katuwang niya sa buhay. Paano magkakaroon yung babae ng interes sa kanya kung wala siyang kaseryosohan, no? Although nakikita natin diyan sa mga comment section, no, Bong, magseryoso ka, ayusin mo yung marami tayong nasasabi kasi alam natin maraming nagmamahal kay Kuya Bong. Alam natin mahal natin si Kuya Bong, no? Why not nabigyan natin ng maganda talagang si Kuya Bong para maging seryoso siya dito sa panliligaw niya kay Kayla, no? Kasi formal na panliligaw niya ito kasi binigyan na rin siya ng basbas ni Nanay Seni na kung gusto ni Kuya Bong manligaw, gusto nila hatid sundo nila si Kayla, ihatid ni Bong o isusunduin ni Bong sa trabaho si Kayla. So ibig sabihin, kailangan ni Nanay Seni na ipapakita ni Kuya Bong yung kaseryosohan niya at formal na panliligaw niya dito kay Kayla, no? Yun kasi ang dapat maaral o dapat ma-adapt ni Kuya Bong o dapat niyang pag-aralan yung tungkol na magiging seryoso sa sarili o seryoso sa buhay. Hindi naman yung serious talaga na hindi ka natatawa, no? Alam naman natin ma-joke ito si Kuya Bong, dinadaan niya sa mga joke niya yung kanyang salita na siguro dahil natotorpe din siya kung minsan, no? Alam naman natin yan at nandun din yan kay Papa Dins. Tinuruan na raw si Bong kung ano yung sasabihin, pero kung nasa harapan na ng babae, natotorpe siya. Mayroon talaga ganun na lalaki at dinadaan niya ito sa biro. Although dapat talaga yun na mahasa siya o maturuan o mabigyan talaga siya ng pansin tungkol dito sa ganitong ugali, kasi kumbaga siya, kumbaga hindi niya alam kung anong sasabihin niya, natotorpe siya at nawawala yung concentration niya doon kung ano yung sasabihin niya sa babae, kung ano yung gagawin niya sa babae, no? Kasi pabigla-bigla siyang may lalabas sa kanyang bunganga kung anong gusto niyang sabihin, kagaya nito, kahit ako mahal ko siya, no? Pabigla siya pero hindi natin, kumbaga hindi yun itinuro at hindi yun sinabi ito ang sasabihin mo, bigla na lang mapunta sa isip niya, yun ang lalabas din sa bunganga niya. Yun ang dapat pag-aralan ni Kuya Bong kung ano yung dapat sasabihin o kung ano yung dapat seryosohin, di ba? Hindi ko po sinasabi at hindi po ako basher, ha. Huwag ninyong isipin binabash ko si Kuya Bong, yun ang nasa opinion ko na kulang talaga siya sa pangangaral tungkol sa kaseryosohan kung paano magsalita. Yun lang po yung akin, alam naman natin, wala naman akong sinasabing hindi siya pinapangaralan, hindi siya tinuturuan ni ka-business, although bugbog na si ka-business, no, sa pananalita kay Kuya Bong kung ano talaga ang dapat gawin, no, ay para sa akin dapat siguro mayroon talaga siya ng one-on-one, mga laging nandun sa araw-araw sa paligid niya, araw-araw nandun sa kanya na kung ano yung dapat gawin ganito. Kahit alam naman natin yan na ginagawa ng mga kagwang yan, no? Kahit hindi naman nasa cam yan, parang kulang pa rin, kasi hindi naman siya makakapagsalita ng talagang yung parang nakaka-open kung talagang na-adapt niya na sa sarili niya yun,
kulang pa rin sa pang-uunawa si Kuya Bong. Kulang pa rin siya sa salita na talagang dapat seryosohin o hindi dapat gawing biro, no? Yun ang kulang sa kanya. So well, mga ka-business, mga kapapi, alam natin, Bong, we love you. Sana at magkaroon ka na ng maganda o magkaroon ka na ng dito sa formal na panliligaw mo kay Kayla. Sana ay seryosohin mo na yung mga sinasabi mo. Huwag mong daanin sa biro. Ano? So, well, mga ka-business, mga kapapi, we end our discussion para kung picture ang aking reaction, opinion dito kay Kuya Bong at kay Kayla, no? So, maraming salamat po sa laging nanonood sa akin at sa mga bago kong subscriber. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong support. Sana po supportahan pa rin ninyo ako hanggang dulo, ano, mga ka-business, mga kapapi, at maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta ninyo. Malaking tulong po sa akin yun. So, mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang, at huwag po natin kalimutan i-subscribe ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at ang mga siyam na kagwang po, at ang nag-iisang kaibigan ni Papa Din, si Papa Sundot TV, at ang aking mga kasamahang reactors ng ka-business official, Papa Dins TV. Nangunguna po si Taong Gala, Anime Reactors TV, Ma'am Flash Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Arminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all, at bira banat lang tayo, mga ka-business. Hanggang dito na lang. See you again. Bye-bye!